Pinakiusapan lang po ako ni Pastora Norma dahil nga po sa meron JOP camp. Tapos gusto ko na po sanang i-share na lang yung ready-made na shinare ko sa Cagayan. Pero alam niyo po, nangusap sa akin ng Panginoon about sa puso natin, tayo po ba ay may malayang puso? Normally po ako, pinalaya po ni Lord ang puso ko. Kaya siguro mas magiging madali sa akin i-share tong salita ng Diyos kasi na-experience ko po na magkaroon ng pusong bilanggo sa unforgiveness. Always close the So, door. gusto ko po mag-pray muna bago ako mag-start. Panginoon, we welcome you here, Lord God, Holy Spirit. Lord, naway, ang salita mo lang ang lumabas sa aking bibig, Panginoon. Take over po, Panginoon. And I pray, Father God, na hawakan mo ang puso ng mga taong nandito ngayon, Lord God. Kung meron po, Panginoon, na naghahadlang sa kanila upang isurrender sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw po ang tumulong sa kanila, Panginoon. Nawa, Panginoon, after namin dito sa gathering nito, lahat kami, Panginoon, ay magkaroon ng malayang puso, Panginoon, in Jesus' name. Mag-start na po ako. Off ko po yung video ko kasi po hindi ako, nadidistract po ako sa itsura ko. Okay lang po, papasensya na po ha. Okay. Sister Pia, nakikita niyo na yung presentation ko. Hindi pa na, ayun, yan, nakikita na. Okay po, thank you. Puso, yan. So, lahat po tayo, alam niyo po kung meron tayong sama ng loob, anxiety, galit sa ibang tao, hindi po malaya ang puso natin. Pero alam niyo po, ang Panginoon, binigay niya ang nag-iisa niyang anak sa atin. Hindi lang tayo para palayain sa kasalanan, kundi palayain sa mga negative na nararamdaman dahil sa galit, dahil sa maling ginawa sa atin ng kapwa natin. So ano po ba yung sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa pagpapatawad? Sa Mateo 18 verse 21 to 35, dito po tinalakay, binigay ni Jesus yung tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang aking kapatid na nagkasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanyang isang lingkod na may utang na milyong-milyong piso. Dahil siya'y walang maibayad, inutos ng hari na ipagbili siya at pati ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kanyang ari-arian upang sila'y makabayad. Lumuhod ang lingkod sa harap ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari kaya't pinatawad siya sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Ngunit pagkaalis roon ay nakita niya ang isa niyang kapwang lingkod na may utang sa kanya na ilang daang piso. Sinakal niya ito, sabay sabi, magbayad ka ng utang mo. Lumuhod ito at nagmag-aawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag, sa halip ito'y pinabilanggo niya hanggang makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod
ng hari sa pangyayaring iyon. Kaya pumunta sila sa hari at nagsumbong. Ipinatawag ng hari ang lingkod na iyon. Napakasama mo, ang sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmaawa ka sa akin. Naawa ako sa iyo. Hindi ba't dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa langit kung hindi nyo taus-pusong patatawarin ang inyong kapatid. Amen. Grabe po, no? Alam nyo po, nung una kong mabasa to, sabi ko, Lord, 7 beses nga lang, hirap na ako. 3 beses nga lang, hirap na ako. Paano ko magagawa yun, Panginoon? Paano natin magagawang magpatawad? At sinabi pa po ng Panginoon, no, dito sa Mateo 6:14 verse 15, sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. So doon ko po na-realize, no, sabi ni Lord, kailangan 70 times, 77 times tayo magpatawad. Inisip ko nun, bakit? Kasi ito yung kondisyon niya eh, na patatawarin niya tayo kung magpapatawad tayo. Ilang beses po ba tayo nagkakasala? Di ba po? Ilang beses po ba tayo nagkakasala? Sa isang araw nga lang po ako, ang dami-dami ko ng pagkakasala eh. So kailangan talaga na ganun din tayong magpatawad. Kasi nakita niyo po, hinighlight ko yung ngunit kung conditional po. Yan po ang nilagay ng Panginoon. Yan po ang nasa salita ng Panginoon. Sasabihin niya sa akin, Sister Jen, akala mo ba madali magpatawad? Sister Jen, ang sakit ang ginawa nila sa akin. Sister Jen, nanghihi ba sila ng tawad sa akin? Sister Jen, hindi ganun kadaling makalimot. Alam ko po yan. Hindi ganun kadaling makalimot, hindi ganun kadaling magpatawad, hindi ko alam kung paano magpatawad. Ganyan po ang mga salita ko sa Panginoon nung mga panahon na dito, binabasa ko to kasi po ako po ay punong-puno ng galit, ng sama ng loob. Bigyan ko lang po kayo ng konting background ng buhay ko. Lumaki po akong mag-isa kasi si Mama kailangan magtrabaho sa ibang bansa para tustusan ako. Ang papa ko po, maliit pa lang ako, iniwan niya na kami, nag-asawa na siya ng iba. 3 po ang asawa ng papa ko. So alam niyo po yung pag mag-isa ka, lumaki ka sa hirap, wala kang mapagsabihan, andun yung feeling of abandonment, feeling of hindi ka yung unwanted ka, yung rejected ka, tapos naka-experience din po ako ng abuse. So ang dami-dami pong sakit, pain sa puso ko. Kaya sinabi ko sa Panginoon, Lord, hindi ko alam kung paano ko sila patatawarin. Pero tama po ba na magpatawad? Alam niyo po, ang pinakita sa akin ng Panginoon, ang pagpapatawad ay hindi para sa taong gumawa sa iyo ng kasalanan, kung hindi para sa atin po. Ano po ba yung nadudulot ng di pagpapatawad sa atin? Una po, ang pagkabilanggo. Sa 1 Juan chapter 2 verse 11 po, ang sabi ng Panginoon, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag na siya ng kadiliman. Alam niyo po, ito
ito pong salitang ito ay nakita ko sa katotohanan, sa buhay ng tatay ko. Na-share ko po sa inyo na tawag dito, iniwan niya kami, nagkaroon siya ng 3 pamilya. So nitong na po ako, may asawa na po ako, si Lord po yung gumawa ng paraan para magkaroon kami ng communication. Alam niyo po yung sa sobrang bulag niya, sa sobrang galit niya sa mga taong dumaan sa buhay niya, katulad ng nanay niya, asawa niya, iniwan niya po kami, parang 1-year-old pa lang yata po ako nung nagpakasal siya sa ibang babae. Yun po ang ginawa ng papa ko. So nung nagkaroon kami ng communication, nandun na po ako sa journey na nakikipag-communicate na ako kay Lord, kinikilala ko na siya. So, yung mga panahon na yon, nasishare ko na sa kanya ang Panginoon. Alam niyo po ba, sa sobrang galit niya sa mundo, pakiramdam niya, siya yung api. Nakalimutan, yung pong kinuwento niya sa akin, lahat ng sama ng loob niya, na nakalimutan niya, part ako ng buhay niya, sa sobrang sama ng loob niya sa mga nakasama niya sa buhay, na binigay niya ang lahat, binigay niya ang magagandang, mararanyang bagay. Nakalimutan niya na ako, nung mga panahon na yun, na iniwan niya is naghihirap kami. Nabulag siya sa galit. Pakiramdam niya, siya lang yung naaapi. Ganyan po ang ginagawa ng unforgiveness sa puso natin. Nabubulag na, nandun, nakatutok lang tayo sa pain. Kung ano yung ginawa ng tao sa atin. Hindi natin nakikita yung mga taong nagmamahal sa atin. Yun po yung nakita ko sa papa ko. Meron siyang bagong pamilya na gustong siyang mahalin, pero hindi magawa kasi bulag siya sa galit. Bulag siya sa sama ng loob. Yan po yung ginagawa ng unforgiveness sa isang tao. Na nakakulong ka lang. Nakakulong ka lang sa nakaraan, sa sakit na ginawa sa'yo. Ano pa po? Ang sabi dito, nagdudulot din siya ng sakit. Sa Salmo chapter 37, verse 8, huwag kang magagalit, pigilan mo ang iyong puot. Huwag kang mabalisa dahil ito sa iyo'y makakasama. At sa Kawikaan 17, verse 22, ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakakabuti sa katawan. Ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan. Totoo po yan, no? Even po ang mga doktor nagsasabi. Kapag po tayo ay stress, alam nyo ang kalaban, every time na merong gumawa sa atin ng masama, paulit-ulit niyang i-rewind sa isip natin. At naandun tayo, makakaramdam tayo ng lungkot, makakaramdam tayo ng galit, ng stress, na hindi natin alam na aapektuhan po yung physical na katawan natin. Alam niyo po, i-example ko ulit ang papa ko. Nung nag-communicate kami, maayos pa po yung katawan niya. Tag dito, nakakalakad siya, nakapagtrabaho siya. Alam niyo, after noon po, na-stroke siya, 2 beses siyang na-stroke. Dahil po sa unforgiveness na paulit-ulit kong sinasabi sa kanya nung panahon na yon. Sabi ko, pa, kaya kami nakakaranas ng ganyang sakit dahil ang puso mo punong-puno ng galit. So, imagine nyo po tayo na yung nasaktan. Tayo na yung nagawan ng masama ng tao. Pero tayo pa rin yung maghihirap kung hindi tayo magpapatawad. Diba? Tayo yung dehado. Naisip na po ba natin na yung mga taong gumawa sa atin ng masama, naaalala pa kaya nila tayo? Baka nga nagsasaya na sila, diba? Pero tayo, nakabilanggo tayo sa pain, yung physical na katawan natin, apektado din. So, parang
yung paghihirap na nararanasan natin dahil inaalaw natin sila sa buhay natin, sa isip natin, na nabigyan tayo ng hindi magandang buhay. So ano pa po ba yung susunod? Kapahamakan. Sabi sa Mateo chapter 5 verse 21 to 24. Narinig ninyo na sinabi sa inyo ng mga Sorry po. Meron pong Narinig ninyo na sinabi sa inyo mga ninuno, huwag kang papatay. Ang sino mang pumatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko man sa inyo, ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya't kung mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naaalala mong may sama ng loob ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagsundo ka sa Kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ito po ang galing sa salitaan ng Panginoon. Hindi po natin makakasama ang Panginoon. Kung meron tayong galit sa puso natin, imagine niyo po yun. Ako po, ito po yung nabasa ko kasi buong buhay ko, sabi ko, Lord, buong buhay ko kasama kita dito sa mundong ito. Ikaw lang ang nakakaalam ng mga paghihirap ko, lahat ng naranasan ko, ikaw ang gumabay sa akin, ikaw ang nagligtas sa akin. Kaya ko ba, Panginoon? Kaya ko ba na mamatay nang hindi ka kasama? Kung buong buhay ko nanditong kasama ka. Kung hindi ako magpapatawad. Sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kayang mamatay, mapunta sa kabilang buhay nang wala ka. Kaya alam niyo po, nung time na yun, sabi ko, Lord, wala akong kakayahang patawarin ng mga taong ito. Pero ikaw, meron kang kakayahan baguhin ang puso ko. Kaya nung time na po yun, alam niyo po, sa sarili kong sikap, sinubukan kong hanapin yung mga taong nakagawa sa akin ng masama o nakagalit ko. Pero may isang tao po talaga ako na ayoko, hindi ko gusto, ayoko talaga magpatawad. Sabi ko kay Lord, lahat ng naaalala kong nakaaway ko o nagawa ko ng masama or gumawa sa akin ng masama, dito pinatawad ko. Pero itong taon to, Lord, hindi ko kaya, ayoko, hindi ko alam kung paano umpisahan. Kaya sabi ko sa kanya, pero kung will mo na patawarin ko siya, ikaw ang gagawa ng paraan. Kaya napakabuti po ni Lord, no? Dun sa taong yun, alam niyo po ba, yung taong yun kasama na namin siya sa prayer meeting namin. Dahil si Lord yung naghilom ng puso ko, hinayaan ko ang Panginoon na gumawa ng paraan. At totoo po, si Lord ang gumawa ng paraan kung paano ko siya napatawad. Even ang mama ko nagulat noon, sinabi niya ganun. Kasi sinashare ko sa kanya na dapat tayong magpatawad, sabi niya sa akin. Dahil alam niya, kilala niya kung sino yung tao na hindi ko mapatawad. Dahil sa sobrang, para sa akin, mali yung ginawa niya. Sabi niya sa akin, bakit ikaw hindi mo pa pinapatawad si ganito? Sabi ko ganun, sorry ma, napatawad ko na siya dahil hinilom na ni Lord ang puso ko. So ano po ba yung ginagawa ng pagpapatawad sa atin? Gusto ko rin pong i-share sa inyo. Ito'y nagdudulot ng liwanag sa buhay natin. First one, 1 John chapter 2 verse 10. Umiibig sa kanyang kapatid. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya magiging sanhi sa pagkakasala ng iba. Alam niyo po yung itong liwanag na to.
sorry po. Napakalawak po niya. Nung panahon na nagpatawad ako, nung panahon na sinuko ko sa Panginoon ng lahat, ma-explain ko po siya sa ganitong senaryo. Isang beses po, dahil nga po, yung nakaraan ko ay punong-puno ng galit. Tapos, sa asawa ko po, sa relasyon ko sa asawa ko, andun yung marami akong doubt, marami akong, nagiging selosa ako, marami akong iniisip na negative. Pero alam niyo po, nung nagpatawad ako, isang beses, may isang babae na kaibigan ko, hindi ko siya kaibigan, classmate ko lang siya, na out of the blue nag-message siya sa akin dahil nag-share po ako ng salita ng Diyos sa Facebook. So out of the blue, tinawagan niya lang ako. Bigla niyang sinabi yung sama ng loob niya tungkol sa asawa niya, na niloloko siya ng asawa niya. Hindi ako po, lang ako. Naririnig mo ng asawa ko. Sabi niya, sino yun? Sabi ko, classmate ko nung high school. Sabi niya, close kayo? Sabi ko, hindi. Na-share niya lang sa akin. So, napag-usapan po namin. So, sabi ko sa kanya, ang buti-buti ni Lord sa akin, no? Sabi ko sa kanya, buti na lang, ikaw ang binigay sa akin ni Lord. Napakabuti mo na naging mabuti kang asawa, mabuti kang ama sa mga anak ko. Tapos alam niyo po, napatitig siya sa akin. Siguro habang nagsasalita ako, andun yung conviction ng Holy Spirit sa kanya. Sabi niya ganon, Mami, I'm not perfect. Sabi ko ganon, di napatigil po ako. Sabi ko sa kanya, anong ibig sabihin I'm not perfect? Sabi niya ganon, yan lang ang kaya kong sabihin sa'yo, Mami. So ibig sabihin ba may nagawa ka sa aking mali na hindi ko alam? Sabi niya sa akin, ayan lang ang pwede kong sagutin sa'yo, I'm not perfect. Alam niyo po, napatigil ako kasi pinakikiramdaman ko yung puso ko. Dahil normally, isang taong mahal mo na magsasabi na may ginawa siyang masama sa'yo, kung yung dating ako, alam niyo po, makakaramdam na ako, mag-question na ako, sino siya, anong nangyari, bakit nangyari yon, yung may kirot na kagad sa puso. Pero alam niyo po, nung nagpatawad ako, at narinig ko yan sa bibig ng asawa ko, tawa ko ng tawa kasi bakit wala akong nararamdamang sakit? Sabi ko sa kanya, Nani, wala akong nararamdamang sakit. Sabi ko ganun, wala akong nararamdamang galit. Sabi ko ganun, sobrang, alam niyo po, amaze ako na parang, sana dati ko pa itong ginawa. Yun yung para sa akin liwanag, na pag lumalakad ka sa liwanag, alam niyo po, sa salita ng Diyos, walang galit, alam mo kung sino ka. Kasi puno ka ng pagmamahal ng Panginoon eh. Puno ka ng presensya ng Panginoon. Covered ka ng kanyang Holy Spirit. Kaya hindi makakapasok ang galit, ang sama ng loob kasi ikaw yung nagiging vessel ng pagmamahal ng Panginoon. Sabi ko talaga sa asawa ko, sabi ko, sana noon ko pa ginawa to. Dahil ang sarap ng pakiramdam nang wala kang nararamdaman na kahit anong negative kapag may isang taong nagsabi sa'yo na ito yung ginawa kong kasalanan sa'yo. Yan po ang isa sa talagang na-amaze ako na meron pala, ito pala yung tinatawag ng Panginoon ng total peace na gusto niyang ibigay sa atin. Ano pa po? Kapayapaan. Kawikaan, chapter 17, verse 9. Kung patatawarin mo ang kasalanan ng iyong kaibigan, mananatili ang iyong samahan. Ngunit kung patuloy mong uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang iyong pagkakaibigan. Amen. Alam niyo po, ito po, ang masishare ko rito sa verse na to is yung experience po ng pamilya namin
ng asawa ko, mga anak ko. Hindi ko alam po kasi akala ko dito sa Singapore po, napakamahal po ng bilihin. Kaya hindi po pwedeng isa lang ang nagtatrabaho, lalo na kung 3 ang anak mo at ano ka lang dito, foreigner ka lang dito. Kaya po nagtatrabaho ako to the point na nakalimutan na yung sobrang nakatutok kami sa pagtatrabaho. Nakalimutan namin talagang gabayan yung mga bata. Hindi namin alam na meron na silang pag-aaway. Yung akala namin pag-aaway nila ay simpleng, lang po, yung simpleng away bata. Dumating po yun yung panahon na nagbuwalk na ako kay Lord. Alam niyo po na ni-reveal ni Lord sa akin, sa aming pamilya na yung pag-aaway ng anak namin is malalim na kung hindi maaayos, alam niyo po, masisira yung relasyon nila panghabang buhay. So isang araw po, bigla na lang silang nag-away na hindi nila ginagawa. Yung nagmurahan sila na first time kong narinig. Alam niyo po yung reaction ko agad nun, sabi ko, Lord, bakit ganito kung kailan nag-walk ako sa'yo? So, nag-usap-usap po kaming pamilya. Kitang-kita ko po yung galit sa mga mata nila sa isa't isa. So, normally po ang ginagawa po namin talaga kapag nag-aaway sila, parang pinipilit namin sila na sabihin mo yung sama ng loob mo, ganyan-ganyan, kung ano yung nagawa ng kapatid mo. So, habang po nagsasalita yung panganay ko, no, ang nag-away po talaga ay ang panganay ko at ang bunso ko. So, habang nagsasalita yung panganay ko, magkaharap po kami ng asawa ko. Kitang-kita namin yung galit, yung lalim ng sugat sa puso niya. At ganun din sa sa bunso ko. Yung bunso ko ng mga panahon na yon, nagsasuffer po siya ng depression. So, sabi ko, Lord, hindi namin kayang gawin to. Hindi namin kayang solusyonan itong mag-asawa. Nagtitinginan kami ng asawa ko kung dito, na parang wala kaming solusyon. Na parang alam namin sa sarili namin na ito ay hindi na namin kayang ayusin, na tipong hindi sila susunod kapag sinabi namin magpatawaran kayo. Hindi. Sumunod man sila pero alam namin na hindi yung tao sa puso nila, na parang ito yung magiging pagkakasira ng relasyon ng mga anak ko. So, alam niyo po, habang nagsasalita na yung anak ko, ang galit niya, sumunod yung pangalawa, sumunod yung bunso. Sabi ko, Lord, anong gagawin ko? Anong gagawin namin? Sabi ko sa kanya, hindi ko alam kung ano yung dapat namin gawin. Pero alam niyo po, ang Holy Spirit sabi sa akin, humingi ka ng tawad. Humingi po ako ng tawad after pong magsalita ng mga anak namin. Hindi ko alam kung ano yung kailangan ko ihingi ng tawad. Pero ang Holy Spirit ang nag-reveal sa akin. Humingi ako po ng tawad sa lahat ng sakit na nararamdaman nila, na wala kami, na hindi namin sila nagabayan. Lahat po, hiningi ko ng tawad. At sinundan ako ng asawa ko. Hindi niya po alam na hihingi ako ng tawad. Pero after ko magsalita, humingi po ng tawad yung asawa ko. Habang nagsasalita po yung asawa ko, sabi ko sa Panginoon, ano nang gagawin ko? Ano nang gagawin namin after magsalita ng asawa ko? Alam niyo po, wala akong ginawa, pero si Lord may ginawa. After po na humingi ng tawad ng ang asawa ko, biglang yung panganay ko humingi ng tawad sa dalawa niyang kapatid. Na humahagulgol siya, umiiyak siya, na humingi siya ng tawad sa lahat ng maling nagawa niya. Kung nasaktan siya sa pagsasalita niya ng mali, niyakap niya yung dalawa niyang kapatid. Tapos sinundan din po ng pangalawa kong anak. Humingi rin siya ng tawad. Pero alam niyo po, yung pagdating doon sa bunso ko, dahil nagsasuffer siya ng depression, sabi niya, hindi ko pa kayang magpatawad.
Sabi niya yun. Sabi ko, okay lang yun, anak. Okay lang yun. Dito, sabi ng panganay ko, kahit hindi mo tanggapin, hihingi ako ng patawad sa'yo. Alam niyo po yun. Sabi ko, Lord, grabe ka. Ikaw lang, ikaw lang. Ikaw lang to. And ang pinaka-the best kasi, the next day, alam niyo po, gumising ako. Gumising ako nang naririnig kong may ingay sa sala. Andun silang tatlo. Andun silang tatlo, naglalaro, nagkakasayahan. Pinili po namin lahat magpatawad. Kaya yung relasyon naming pamilya ay naayos. Inayos po ng Panginoon. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Kaya piliin po natin ang magpatawad. Ano pa po? Kagalingan. Santiago chapter 5 verse 16. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang iyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Amen. Ito pong salita ng Diyos ay nakita ko po sa buhay ng papa ko. Alam niyo po na na-stroke siya. Pinipilit ko po siya dati na sumali sa prayer meeting namin. Ang dami niya pong dahilan, pero dahil hindi rin po talaga siya marunong gumamit ng Zoom, dinasal ko po na sabi ko, Lord, ikaw po ang gumawa ng paraan. At nakasama po namin siya sa every night na prayer meeting. Alam niyo po, dahil sa naririnig niyang salita ng Diyos, ang pagpapatotoo ng mga kasama namin sa prayer meeting, kung ano yung ginagawa ni Lord, hinilom ni Lord yung puso niya. At sa aming lahat, humingi siya ng tawad sa akin na hindi niya po nagawa dati. Hindi po siya humingi sa akin ng tawad sa mga nagawa niya. Binuksan ni Lord yung puso at isipan niya sa sa mga maling nagawa niya sa amin, sa lahat ng tao na sa buhay niya. Nang hingi siya ng tawad, alam niyo po, unti-unting gumaling yung ano niya. Lumakas siya, yung pananalita niya, umayos. So, dito, yun po yung patotoo ko na sa pagpapatawad, hindi lang yung puso natin ang gumagaling, kundi yung physical body, nagmamanifest po yung kagalingan sa physical body natin. Ganyan po ang nagagawa ng pagpapatawad. Kaya alam niyo po, yung mga taong may sakit, minsan hindi naman talaga sakit yun sa physical na katawan, kundi minsan sakit yun sa puso. Kung isusuko lang natin ang lahat sa Panginoon, kung hahayaan lang natin mangusap ang Panginoon sa atin, magkakaroon po tayo ng kagalingan. Ano po ba ang sinasabi pa ng salita ng Diyos about sa pagpapatawad? Ito po sa Lucas chapter 6 verse 32 to 33. Kung ang mamahalin lang ninyo ay ang nagmamahal sa inyo, ano ang kahanga-hanga ron? Minamahal din ng mga makasalanan ang mga nagmamahal sa kanila. At kung gagawan lang ninyo ng mabuti ay ang taong mabuti sa inyo, ano ang kahanga-hanga ron? Ginagawa rin iyan ng mga makasalanan. So, tayo po na nakakakilala sa Panginoon, kailangan po nandun tayo, meron pong distinction ng makasalanan at sa mga nananampalataya. Piliin po natin na mahalin natin ang kapwa natin. Piliin po natin na mahalin ang mga taong nakagawa sa atin ng masama dahil meron po tayong reward sa Panginoon. Meron po tayong reward after nitong
buhay na meron tayo rito. Itong buhay po na nandito sa atin ngayon, ito po ay temporary lang. Dumadaan lang po tayo. Meron pong totoong buhay na eternity na kasama natin ng Panginoon. Doon po tayo tumutok. Huwag po nating hayaan malampasan ang mga biyayang ibibigay sa atin ng Panginoon. At sabi rin po sa taga-Efeso, chapter 6, verse 12, sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao kung hindi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ako po personally, nakagawa po ako ng kasalanan sa maraming tao. Pero yun po ay dahil punong-puno ako ng galit sa mundo. Yun po ay hindi dahil sa gusto ko lang, kung hindi dahil sa nasaktan ako ng mga taong nasaktan din. Tayo po, nakakagawa tayo ng mga mali, hindi dahil sa gusto natin. We are being manipulated ng galit, ng sama ng loob, ng maling ginawa ng ibang tao. Imagine niyo po, paano nyo ma-expect ang isang tao na gumawa ng mabuti kung buong buhay niya, ang nakamulatan niya ay hindi mabuti? Sa tingin niyo po ba kung ang lahat ng tao ay napuno ng pagmamahal ng Diyos, may masasaktan? Wala po, 'di ba? Tayo po na nakakilala sa Panginoon. Tayo po yung dapat na maging source ng pagmamahal ng Panginoon. Dahil hindi nakikita natin po na yung mga taong hindi nakakakilala sa Panginoon, bulag sila. Hindi nila kayang magbigay ng pagmamahal dahil wala pa silang natatanggap. Dahil hindi nila tinatanggap ang Panginoon. So ano yung kaya nilang ibigay? Wala po. Pero tayo, nananampalataya sa Panginoon, nakatanggap ng pagmamahal ng Panginoon, dahil hinayaan natin siyang pumasok sa buhay natin, alam niyo po, gagamitin niya tayo, alam niyo po, para maging source ng pagmamahal niya sa kapwa natin, sa mga taong ligaw, sa mga taong manipulated ng galit, manipulated ng sama ng loob, manipulated ng rejection. Magpagamit po tayo sa Panginoon. I pray po na everyday nabigyan tayo ng mata ng Panginoon, ng matang kung paano niya nakikita ang isang tao, kung paano niya minamahal ang isang tao sa kabila ng kasalanan. Kasi lahat tayo nagkasala. Lahat tayo, walang hindi nagkasala, namatay si Jesus para sa atin. Ang salvation po natin ay hindi lang para sa atin. Ang salvation natin ay para sa taong ipapadala niya sa buhay natin, upang makilala nila si Jesus, maramdaman nila yung pag-ibig na binibigay sa atin ni Jesus. Ano pa po bang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 19, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Amen. Kita po ni Lord ang puso nyo. Nakikita po ni Lord ang paghihirap nyo. Nakikita po ni Lord ang lahat ng luha nyo. Tapat po siya. Siya lang po ang pagkatiwalaan natin. Kasi alam niyo po, anuman ang lahat ng mga maling
naranasan natin, babaguhin ng Panginoon ang lahat ng iyon. Katulad ng ginawa niya kay Job. Sa lahat ng hirap na ginawa niya kay Job, pinalitan niya po yun ng dobleng kagalakan. Pinayaman niya si Job. Binigyan niya ng bagong pamilya. Ganon din po ang Panginoon sa atin. Ibabalik niya sa atin ang lahat ng mga ninakaw ng kalaban. Hayaan po natin na ang Panginoon ang maghiganti sa atin, para sa atin. Kasi lahat po tayo, even yung mga gumawa sa atin ng masama, lahat po tayo ay gusto niyang mahalin. Gusto niyang masalba. Gusto niyang magbalik loob sa Kanya. Kaya hayaan po natin na ang Diyos ang gumanti sa atin. Amen po ba? Dito na po ako magtatapos. Amen. Sa 1 chapter 15 verse 10. At kayo'y mananatili sa akin, sa aking pag-ibig, kung sinusunod ninyo ang mga utos ko. Katulad ko na nananatili sa pag-ibig ng aking Ama, sapagkat sinunod ko ang mga utos niya. If we abide sa lahat ng salita ng Diyos, yun ang pagmamahal. Being obedient po. Yun po ang wala tayong kayang ibigay sa Panginoon. Siya ang may-ari ng langit at lupa. Alam niyo po, kung i-obey natin, isusuko natin sa Panginoon, yun po ang way to show our love kay Lord. Ang pagsuko ng buhay natin. Ang pagsuko ng puso natin. Ang lahat ng mga negative na nararamdaman natin, alam niyo po, aayusin ng Panginoon. Buhay ko at ang buhay ng mga anak ko, ang testimony na tapat siya. I pray po na after ko po ngayong isinare ang salita ng Diyos, piliin natin na isukulo sa Panginoon lahat ng galit, lahat ng paghihirap, lahat ng sama ng loob. Sa mga gusto pong magsuko sa Panginoon, pwede po tayong magdasal. Ngayon, sumunod sa akin, hindi nyo po kailangan i-on yung mic nyo. Isa puso nyo yung lahat ng dasal na sasambitin ko. Panginoon, maraming salamat sa iyo. Lord, alam mo ang puso ko. Nakikita mo ang lahat ng mali, ang lahat ng mga sakit na naranasan ko. Nakikita mo, kilala mo ang mga taong gumawa sa akin ng hindi maganda. Panginoon, isinusuko ko sila sa iyo. Hindi ko alam kung paano magpatawad. Hindi ko alam kung paano ang gagawin ko, Lord God, paano mag-uumpisa. Pero ikaw, Lord, may kakayahan ka na baguhin ang puso ko, Lord. I surrender everything to you. Ikaw magtanggal ng galit, ng pain sa puso ko. Ikaw ang maglinis ng puso't isipan ko. Take over, Lord God, sa buhay ko. Baguhin mo ako. Baguhin mo ang pamilya ko. Baguhin mo kami. Gusto kong maranasan, Panginoon, ang kapayapaan, ang joy na nanggagaling sa iyo, Lord God. Holy Spirit, fill our hearts. Let your will be done sa buhay namin, Panginoon. Patawarin mo kami, Lord God, sa lahat ng mga maling
iniisip, sa lahat ng mga maling sinasabi sa kapwa, Panginoon. Anuman po ang mga nagawa naming kasalanan, linisin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo in the mighty name of Jesus. And we declare, Lord God, that we are no longer under the consequences of all those sins in Jesus' mighty name. Salamat, Panginoon, na ngayon ay magkakaroon ako ng bagong buhay, na ngayon ay magkakaroon ako ng bagong puso, ng malayang puso, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. We pray this in Jesus' mighty name. Amen. 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 Thank you po sa lahat. Amen. I hope lahat kayo ay Amen. ng pagpapala. Ayan. Sino po ang na-bless? Grabe.